good rice ang ingon sa akong tanila. Unsa man di ay? Juice. Dapat rice do. May na ingon tangi rice, dili lagi. Oh. Kanang kung tingog naman tiyan, magdagok na sa kagutom. So, isa na may gibuhat aning anak ni, no? Ingon siya, busa o pahawa ko ning dapita o pauli ako dito sa akong amahan. So, nakunaw siya, nana siya mga resolution. No, tingali Pasko to, siya muna niya, daghagay pagkaon ni Pila Tatay, ako dili, gigutom na dyan ko. Kakauno na siya itong pagkaon sa baboy, no? Pero, di man pag pwede makaon kay gani si Lazaro, kaya doon siya, nag-desire si Lazaro nga, isa na lang ang tagbong mo, makakaon siya, masatisfy na siya. Kaso, kaling prodigal son, nautay pagkaon, inaw, kaso kay panos man po. So, hindi niya pwede kaunon. Ang baboy na kaon na lang siguro kay, ano pa option ng baboy, yung kaon, panos. Yung kaon na lang po siya, kay gutom po siya, hindi niya matay, kay panos dyan na po kaya nga kaunon. Eh, kung pwede lang po, mukhaon na lang po siya sayo sa baboy. Kaya nililang na dyan siya. No? Kaluway na dyan kaayo sa bata. Na-realize na niya na narigan di ay, no? Narigan di gaya, no? Adayo di pamilya. Lisod man di ay nalayo ta sa atong pamilya. Na walay mama o papa. Walay pariente. It's really hard, difficult away from home. Kaya, mawa siya ng resolution. Sabi niya, ulit na lang yun ko. What is the option aling ulit? Baktas! Nag-unsa ka siya pagkanto sa oras no? Nagsakay ka siya camel or kabayo, unsa ba? Baktas. Wala pa. Baktas? Baktas yun, no? Baktas. Kaso kung primero, tagay siya baon. Kaya lang pag-ulit, wala yun. Patigil mo uya, guto na dyan kayo. No? So, lisod kaayo nga layon ta sa atong pamilya. That the purpose of his life and his true identity were to be found in his father's household. Ino niya, uli na lang dyan ko sa akong tatay. Wala na gid ko'y laing buhaton. Ang tinuod na identity na to, makita nato no, ang atong kinabuhi diha sa atong panimalay, diha sa atong gilikanan, not in rebellion and isolation from our family. Dili nimo makapalangan ang identity nimo kung layo ka sa imong pamilya. Nga mag-rebelde ka, mo isolate ka, mo biya ka sa ilahan. Kaya na'y awit na ginaingon, no man is an island. Di dyan ka mabuhi kung wala atong mga gilikanan, atong mga igsuon, labi na atong pamilya, labi na diha sa Ginoo. No? Pili pwedeng kita-kita ra, mo rebelde ta, magbuta, maglahi-lahi ta, di ta kakaya. Mo nag-ingon, no money, no honey. No? Di ka tamis ang kinabuhi kung wala na money. Lisod kaayo may sumunod. So, nag-decide siya, muli na lang ko sa aming balay, nag-resolution siya, mag-good boy na ko. Iba na lang naman kung tatay nga, tingali, mag-apply na siya sa trabaho, bisan katulong, naging na siya tawagon ng anak. So, niuli siya sa ilang balay nagbaktas. Ikaw pa kaya nawala sa diyang idea siya, his social standing and friends. Ayan, wala na siya yung friends. Sa verse 17, when he had spent all, then he discovered he had lost all his high standing in society and also his friend. Tingali ka to, dagan pa siya kwarta, humot pa siya. Nindot kaya ang standing sa society, inila siya, anak siya atong dato nga tao. No? God po din, nindot kay kinabuhi kay dato kay ni nga bata. Dato kay ni kay sa dakong kabdangan sa ilang gilikanan, duha lang sila. O maayo ang iyang kahintan. Apa, sa dihang wala na siya inahon, even his friend, wala na joy niya to kanina. But ang iyang experience ay ang freedom. No? But ang iyang experience ay ang freedom. The consequences of all his actions were more than he could bear. Hindi na dyan niya kaya. Hindi na ako kaya, mag-inusara, hindi ko kakaya mukha ka ng bahong sa baboy, hindi ko kakaya na walay mama o papa, hindi ko kakaya na
Naara ko diri, kaya ulit jud ko. Ulit ko sa aming mga. Kanunay nato hinumduman, basta magpalayo galing ta sa Dios may isuon, na agyon consequences. Have you experienced that? Kapag malayo ta sa Ginoo, na mga reminders si Lord, na mga paglatos, kaya naman, kinsa matong giribildihan ang Dios. No, dili si pastor, dili ang mga pagsulay. Na may tala, ading ako mga lagad magpalayo ta tungod kay nahibusta ay mga pagsulay and ani. Kung diribildi ka sa simbahan, ang inyong giribildihan ang Ginoo. Kaya, ayun ang anak, I will arise and go back, go home to my father. Kung tungod sa iyang dakong gibuhat, I am no longer worthy to be called son. Ino na lang dali ang tatay, tay, nakasala ko, ayaw na lang ko imong anak, katulong na lang. Kita kung minsan, ginaisip nato nga, makagawas na sa balay sa Ginoo, gawas na napunta. Gawas ng tanubuhat sa bisan unsa. Kaso, ang problema na ay mga consequences. Every step na atong pagabuhaton, away from God, walay guidance si Lord, mahinugdan sa atong kapalpakan. Pag mabiyak ta sa Ginoo, nga walay guidance sa Ginoo. Mapalpak kita sa ginsaon nato paningkamot. Kung gusto ta true freedom, tinuod nga kagawasan, makaplagan lang nato kinibiha sa Ginoo, sa balay sa Ginoo. Kung gusto ta kagawasan, gawas mo ta sa balatian, gawas mo ta sa sala, gawas mo ta sa kalisod. Kay gusto man tagpong ko. No? Everybody wants to be comforted. Di ta gusto daghang pagsulay, di ta gusto problema, di ta gusto balatian. Gusto natong kalipay, lunlun kalipay. Kaya stay, better stay na lang sa balay sa Ginoo. Ayaw pag ngayon nga so kahit na ko sa church, balik-balik, kami din. Gusto nga explore, ayan, wag mong sulayan nga mo again sa Ginoo. Kay latuson ta sa Ginoo. Kung gusto ka comfort, nasa itong balay. Di ba? Nindot kayo ang nasa balay. Isa kung sa tanga, nindot sa itong vacation, gusto kang ulit sa itong balay. Kaya may kabayatag, there's no place like home. Gusto nyo tag balay. Di, makatulog ta, makakaon ta, maki-istorya ta, maki-halumilo ta. Kung gusto tag comfort na ison, better stay sa balay sa Ginoo. Wala sa gawas, kaya daghang predator sa gawas. Yan, no? Daghang predator sa gawas. Ang atong lesson last Sunday, kahitungod sa usa ka inahan nga manok. Diba? Ang tungod, diba sa Teacher Ivy? No? Ang atong lesson last Sunday, sama siya si Jesus, pagkasama siya sa usa ka inahan nga manok, ang gusto niya ikukupo ng iyang mga anak. Gusto niya paramdam sa iyang mga anak ang iyang kainit sa iyang pagigugma, ilalong sa iyang mga pako. Apa lagi anak nga mo palayo, mo escape, no? Ang sisiw mo wadyo siya, mo palayo, mo maghimog yung iyahan na gusto nga, iyang i-feel nga kakaya na siya, manginabuhi, kay sa unahan, nga siya lang hindi kauban iyang mahigso ng mama. Ang paano niya ibalik nga dahil predator sa gawas, no? Kung mo gawas magyunta, prone yunta sa mga pagsakdap sa kaaway, no? Pronta sa pagtuklaw sa kaaway sa tuwa, kay nga naman, away pat mata sa atong mga ginikanan. Wala taniya sa iyang ilalong sa iyang paghigugma. Pasalamat na lang ang prodigal son, kaya iyang tatay buutan. Amen? Iyang tatay buutan, nag-aampo sa iyaha kanunay. Samtang wala siya, kabalumot sa ginabuhat sa mga ginikanan, pag wala ang mga anak, kanunay galuhod, gaampo, Lord, protection niya akong mga anak. Kung asa man sila karon, mo na mga trabaho sa atong mga nanay, tatay. Kaya kini nanay sa tatay sa prodigal son, nag-aampo siya. Nag-aampo sa iyaha, nagalong, nagadisar, nga muli, one
day ang iyang anak. Wala lang ang Bible nagtay na nag-ampo ang tatay, pero ang trabaho sa tatay nag-aampo siya. Siguro ang prayer sa tatay ningon siya, Lord, bahala, mahurot ang iyang kwarta, basta makauli lang akong anak na buo. Save siya. Makitaan pa ng kwarta, Lord, pero ang anak lisod na po kung siya nawala. Di na din siya makauli forever na din. Pinali na ang prayer sa tatay. Bahala ba? Wala niya ang kanagitagaan kabugaton ang katunga. Oh, imagine katunga. Wala niya gitagaan kabugaton na mahurot ang financial niya. Basta lang makauli ang iyang anak. Kanihan to, nag-eskwela pa sila Jake Kangin o Dindo, kanihan to, balik-balik na nga. Niabot, may matala na ako alas 4, si Dindo wa pa nakauli. Pag-uli, pagtanaw na ako dito ko sa church, kaya ang church, diretso naman simbahan, ang parsonage, ang sala niya dito sa church. So, taas-taas, uli, tanaw, asa naman tawag si Dindo, alas 4 na wala pa may uli. Totoo, nanay, nagbaktas, makailanjut ko sa linakwan. Nakalagin, ay salamat, Ginoo sa inyong tumat sa kong prayer, nga nakauli pa mabuo. Bisang alas 4 na, dali-dali ko kung balik sa idaan na ako, kung rin natulong pa ko, upang ablin, Ma? Ngayon po ko, ano oras sa mundo? Alas 4, alas 5 naman guro naman. Doon, next time ha, ayaw ko ito ang security guard na abot mo. Muablinin mo. Di na lang ako ipakita ang akong kasuko. Kapit nila itanan akong suko, pero madala ko sa akong prayer. Mahupay ako sa akong prayer. Kaya tao, Lord, makaulit para buo. Salamat sa Ginoo, ang tatay na tubag ang iyang pag-ampo nga nakaulit ang iyang anak na buo. Masalayo pa, kita niya. Ako, jutong anak ba? Iya, jutong inakwan. Bisang nagsusapin din sa kagutom. At inahalos matikang niyang tiil sa kagutom. Giduong sa Ginoo ang prayer sa tatay. Gigrant ang iyang heart's desire na nakauli ang iyang anak. Ang tatay at nanay, ang parents, bisag unsay kasalanan sa mga anak, andang ginakanunay mo pasaylo, mudawat sa ilang mga anak. Dili magdumot, magmaluluyon sa ilang mga anak. So, ang anak, ang iyang plano, servant na lang siya. Apply siya for katulong, no? Hireling na lang siya. But no, ang tatay, ingon niya, girenew ang iyang sonship. Gi-restore sa Ginoo ang iyang sonship. Ingon siya, dad-anan ang linamig, ang labing nindot, nga bisti o isunog kaniya. Sunobi siya sa singsing, sa iyang tunlo o sa patusi siya, kukwaa ang linaming baka kay magkumbirata. Grabe ang tatay ka, generous. Grabe ka ang tatay ka, manggihatagon despite of sa weakness sa iyang anak. Nagkaroon po sila ng reunion. Gi-restore niya kung sa tinawala sa iyang anak. Diba? Grabe kalindot ang life niya kung naanang nagpabilin lang siya sa balay. Pero despite of that, sa iyang mga lahimong weaknesses, limitations, gi-restore sa iyang tatay ang iyang singsing, ang iyang saya. Pagtanaw pa sa iyang tatay, nalimahon na pasaw sa babol, ang kagidlay na mayang tao sa kagutom. Kaya daling siya magbangkite, magparty, mag-ihaw, kay magkaon juta. Kay naulit siya, nabuhi siya, kay namatay siya, o karon nabuhi siya. Ang pulong sa Diyos, kaya Lord, na kung ang usa ka makasasala, mubalik ka sa Diyos, dakong kalipay sa mga angel sa kalangitan. Malipay galing mga angel, mga takakita, how much more kita? Ang ato lang po, abli atong kasing-kasing sa pagdawat, yatong tanan nga mubalik sa Ginoo. Dili ta maingon, dili ta conclude. Ngayon matong pa sa ato ang 25 articles, dili ta maingon nga, inana ka rin siya. Mauna din na siya. Dili na ito limitahan ang usa ka tao nga moduol sa Ginoo magbago sa iyang kinabuhi. Maka-realize, mag-reflect sa iyang kinabuhi kung mubalik sa pag-alagad sa Ginoo. Mubalik niya sa balay sa Ginoo.
Grabe ang tatay, kamanggihatagon. Despite sa atong mga weaknesses, si Lord wala siya nagpili, wala siya nagtanaw, unsa ta, basta kinasing-kasing atong pagbalik niya sa Ginoo. Ma-realize nato kung kinsa kita. Makita man gani nato, nabasa nato sa reaction sa kuya. Pangulit sa kuya, ang grabe mong katay. For a long time na nauban ko nimo, nagbinutan ko, nagmatinumanan ko nimo, wakman jud ka ng hatag na ko yung taon. Kada ang wala nakita sa kuya. Pero sa inyo sa tatay na, you've been so faithful. Hikat sa iyong pagkamay, hakot sa iyong pagdako, kabalo ka ang tanan na ako imuha. There are times na kita pag-usahin mga anak sa Ginoo, magsilos po tayo itong mga tao nga naasa gawas. Mga tao nga, makita nato nga pabadlong. Ngayon punta nga, anong i-bless na sila sa Ginoo. Kita nga nagbatinun-anot sa itong pag-alagay, wa man lagi, wa man tatubaga, wa man tatagay. Kadang ko lang nato may bali. Dapat ma-open ato una-una na kung unsay niya sa Ginoo, gihatag na niya sa tuatanan. Mangayon lang ta. As, mangayon ta, muangin ta sa Ginoo, ang tanan ihatag sa Ginoo sa tuwa. Atuan na, hindi na ta magsilo sa ilaha, no? Kita nato ang usang amahan, manggihatagon, mapinasaylungon, anak sa Ginoo Jesus. Pero hindi na ito tuyungon nga magpakasala ka. Pero ang Diyos, kung mapakyas man ta, kung galing kita, we believe, the sin after justification, na bisa nakasala ta, makasala pa yun. Bisa gibago na ta sa Ginoo, iyan na tang yugasan, iduphan na ta dito sa cross, apan makasala pa ta, basta dili lang matuyo. Dili lang nato tuyo nga, liniyan bitaw si Lord, kung bitaw si Lord, dahil maon, mapinasayloon, magpatuyan po ta. Dili ang anak sa Ginoo. Gigugma tangtanan sa Ginoo, ipanalangin ang tangtanan sa Ginoo. Lamang pag masinugtanon kita, despite sa atong mga weakness, mga itag sorry. Di lang po ta magpataas, di ta magpasigarbo, tungod kay ang Ginoo magpanalangin na itong mapanigsanon. No? Mo reflect at umanaw-naon na Lord, wag may kaya, di ginamo kaya kung wala ka. Unya, mag-ingot tag resolution nga pag once mo promise na magbago na ko sa kinabuhi, magbago na ta. Di na ta magbugaw-hugaw, magbarag-bagoy, nagliliguan na, padayon gihapon, patuyang gihapon. No? Kaya ang Ginoo, andam siya na will restore everything na ikuha sa kaaway. So sama kang Diyo, gibalik sa Ginoo, i-restore sa Ginoo, ang tanan na ikuha sa kaaway. And there will be rejoicing sa dihan na ata sa balay sa Ginoo. Inato kalimtan nga ang balay sa Ginoo, isang usahan na atong feeling na ito masuffocate ta, sikip na masyado, pero ang balay sa Ginoo, andyan ang comfort, andyan ang pagmamahal, ang food, ang tanan na pagminahanglan na ito, naa sa balay sa Ginoo. Di lang yung tamubiya sa balay sa Ginoo. Amen! Ang Diyos, magapanalangin siya ng pulong ng mga